tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan. 2 tao ang naiulat na napatay sa Timog Lebanon matapos paputukan ng mga tropang Israeli, isang marahas na insidente na nagaganap sa gitna ng isang marupok na tigil putukan na namagitan ang Estados Unidos. Ito ang unang naiulat na nasawi mula nang magsimula ang tigil putukan noong linggo na nagdudulot ngayon ng matinding pangamba na muling sumiklab ang malawakang labanan sa rehiyon. Ayon sa National News Agency ng Lebanon, ang 2 biktima ay binaril gamit ang mga machine gun habang nakatayo malapit sa isang excavator na nag-aayos ng kalsada sa isang bayan malapit sa lungsod ng Nabatye. Ang insidenteng ito ay naganap matapos ang 2 araw ng relatibong katahimikan na mabilis na nagpabago sa sitwasyon at nagdala ng matinding tensyon sa mga lokal na residente na umaasang matatapos na ang gulo. Agad na kinondena ng armadong grupong Hezbollah ang itinuring nilang taksil na pag-atake ng militar ng Israel. Sa isang opisyal na pahayag, tinawag ng grupo ang insidente bilang isang lantarang paglabag sa kasunduan ng tigil putukan. Bagamat matindi ang kanilang pagkondena, hindi pa binanggit ng Hezbollah kung maglulunsad sila ng agarang ganti militar bilang tugon sa pagpatay na ito sa kanilang mga mamamayan. Sa panig naman ng Israel, ipinagtanggol ng kanilang militar ang ginawang aksyon. Ayon sa Israel Defense Forces, pinaputukan nila ang mga itinuturing na armadong terorista na nagpapakita ng direktang banta sa kanilang mga sundalo sa bahagi ng Ali al-Taherij. Ang lugar na ito ay nasa loob ng idineklarang security zone ng Israel sa Timog Lebanon kung saan patuloy na nagpapatrolya ang kanilang mga tropa. Bago pa man ang insidenteng ito, nagbabala na si Mahmoud Kamati, ang Deputy Head ng Political Council ng Hezbollah, na hindi sila mag-atubiling tumugon sa anumang paglabag ng Israel. Sa kanyang panayam sa Press TV ng Iran, sinabi niya na ang anumang pag-atake ay sasagutin din ng katapat na aksyon at hindi napapayagan ng Hezbollah ang pagbabalik sa sitwasyon bago ang digmaan kung saan malayang umaatake ang Israel. Idiniyak pa ni Kamati na ang kanilang mga mandirigma ay nananatiling nasa alertong katayuan at handang-handa na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ginamit niya ang katagang nakalagay ang daliri sa gatilyo upang ilarawan ang kahandaan ng Hezbollah laban sa anumang agresyon ng rehimeng Israeli. Ang pahayag na ito ay nagpapakita lamang na napakanipis ng tiwala sa pagitan ng dalawang naglalabang panig sa kasalukuyan. Upang maunawaan ang tindi ng krisis na ito, dapat nating tingnan ang pinsalang naidulot ng digmaan. Mula noong Marso 2, ang mga atake ng Israel sa Lebanon ay nakapatay na ng hindi bababa sa 4,192 tao. Bukod dito, mahigit sa 1,2 milyong mamamayan ng Lebanon ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan upang makaligtas sa walang humpay na pambobomba. Hindi rin ligtas ang panig ng Israel sa mga pinsala ng digmaang ito. Ayon sa mga opisyal na ulat, ang bilang ng mga nasawi sa panig ng Israel sa huling pakikipaglaban sa Hezbollah ay kinabibilangan ng hindi bababa sa 32 sundalo at 4 na sibilyan. Ang mga bilang na ito ay patunay na ang nagpapatuloy na hidwaan ay nagdudulot ng matinding dusa at kawalan ng buhay sa magkabilang panig ng hangganan. Sa kabila ng mga panawagan para sa kapayapaan, nananatiling matigas ang pamunuan ng Israel. Sa isang magkasamang pahayag ni na Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Israel Katz at Chief of the General Staff Eyal Zamir, binigyang diin nila na patuloy nakikilos ang kanilang militar nang may determinasyon upang puksain ang anumang banta laban sa kanilang mga sundalo at mga mamamayan sa rehiyon. Naglabas din ng video statement si Prime Minister Netanyahu kung saan iginiit niya na ang militar ng Israel ay magkakaroon ng buong kalayaan sa pagkilos sa loob ng Lebanon. Aniya, matatag ang kanyang paninindigan na manatili sa security zone sa Timog Lebanon hanggat kinakailangan upang masiguro ang kaligtasan ng hilagang bahagi ng Israel, isang pahayag na direktang sumasalungat sa mga hiling ng Lebanon. Samantala, pumasok na rin sa usapin ang bansang Iran. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na si Esmail Baghai, may obligasyon ng Estados Unidos na pilitin ng Israel na ihinto ang mga pag-atake nito sa Timog Lebanon. Binigyang diin niya na nasasaksihan ng buong mundo ang patuloy na pag-atake ng tinatawag niyang Zionist entity sa kabila ng mga umiiral na kasunduan sa kapayapaan. Idinagdag pa ni Baghai na ang pangakong wakasan ang digmaan sa Lebanon ay isang mahalagang bahagi ng mga nakaraang kasunduan.
Ayon sa kanya, malinaw ang commitment ng Estados Unidos at walang anumang katanggap-tanggap na dahilan para ipagputuloy ng Israel ang kanilang agresyon. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalawak na diplomatikong pressure laban sa mga aksyong militar ng Israel sa rehiyon. Inamin ng opisyal ng Iran na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay isang napakakomplikadong issue na may malalim na ugat ng hidwaan. Gayunpaman, umaasa siya na ang mga huling pagsasaayos para sa isang permanenteng kasunduan ay makakamit sa mga susunod na araw. Ang diplomatikong pagsisikap na ito ay patuloy na sinusubaybayan ng mga bansang nagnanais ng katatagan sa gitnang silangan. Sa kabilang dako, nagsimula na ang isang bagong yugto ng negosasyon sa pamamagitan ng Estados Unidos sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ang mga pag-uusap na ito ay kasalukuyang nagaganap sa State Department sa Washington, D.C. at inaasahang tatagal hanggang sa araw ng Huwebes. Layunin ng mga pag-uusap na ito na makahanap ng pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang muling pagsiklab ng malawakang digmaan. Nilinaw naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na ang negosasyon para sa tigil putukan sa Lebanon ay hiwalay sa anumang kasunduan sa Iran. Sa kanyang pahayag sa Abu Dhabi, sinabi ni Rubio na ang hinaharap ng Lebanon ay pagmamay-ari ng mga mamamayang Lebanese sa pamamagitan ng kanilang soberano at halal na pamahalaan, pahaan at ito ang pamahalaang nakikipagtulungan sa kanila upang maibalik ang kapayapaan. Nagpahayag naman ng suporta si Pangulong Joseph Aoun ng Lebanon sa pamamagitan ng isang post sa platform na X. Sinabi niya na ang mga nagdaang pangyayari ay nagpapatunay na tama ang kanilang desisyon na dumaan sa negosasyon. Ayon sa kanya, ang diplomasya ang tanging landas na kinikilala ng buong mundo upang makamit ang mga pambansang layunin at maibalik ang lahat ng karapatan ng kanilang bansa. Mariing idineklara ni Pangulong Aoun na hindi sila tatanggap ng anumang bagay na mas mababa sa ganap na pagtatapos ng pananakop ng Israel sa Timog Lebanon. Nais din nilang makita ang pagbagsak ng mga dayuhang mandato sa kanilang bansa. Ang matigas na paninindigang ito ng pamahalaan ng Lebanon ay nagpapakita na hindi sila basta susuko sa usapin ng kanilang soberanya at integridad ng kanilang lupain. Sa kasalukuyang negosasyon sa Washington, kinakatawan ang Lebanon ni Ambassador Nada Mouawad habang ang delegasyon ng Israel ay pinamumunuan ni Ambassador Yechiel Leiter. Kasama rin sa mga pag-uusap ang mga opisyal ng Estados Unidos. Ang pangunahing hiling ng Lebanon ay ang ganap na pag-alis ng militar ng Israel mula sa timog na bahagi ng bansa kung saan nagtayo ang Israel ng isang buffer zone. Ang buffer zone na ito ay sumasakop sa halos 6% ng teritoryo ng Lebanon. Sinabi naman ni Hezbollah leader Naim Qassem na hindi mananatili ang mga tropang Israeli sa kanilang bansa. Ngunit ang pinakamalaking hadlang sa usapan ay ang hiling ng Israel na disarmahan ang Hezbollah, habang iginiit naman ng grupo na ang usapan ay dapat lamang limitahan sa seguridad at hindi dapat kasama ang kanilang armas. Inilarawan ni Israeli Ambassador Yechiel Leiter ang usapang ito bilang napakahirap dahil sa isyu ng Hezbollah. Ayon naman sa ulat ng Al Jazeera, ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Lebanon ay may malaking epekto sa magiging relasyon sa Iran. Kung walang partisipasyon at pagsang-ayon ng Hezbollah, napakahirap garantiyahan ang pagpapatupad ng anumang kasunduan na mapagpapasyahan sa Washington.